Pinag-uusapan na ng impeachment prosecution panel ang hatian sa 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At isa sa napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ng bise kapag gumulong na ang impeachment trial. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nagpupulong ng impeachment prosecution panel ng Kamara na binubuo ng 11 kongresista. Isa sa mga napagkasunduan ang pagpapasabina sa Senate Impeachment Court ng bank records ni Vice President Sara Duterte. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, inakusahan ng bise ng pagkakaroon ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Pinag-usapan din kung paano hahatiin sa impeachment prosecutors ang 7 articles of impeachment para depensahan sa impeachment trial. We will be dividing the articles of impeachment among us so we can focus doon sa ground na na-raise. I am more confident about the second article of impeachment. That is the confidential fund of the OVP and the DepEd. Wala pa ring napipiling lead prosecutor sa mga oras na ito. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit naka-recess ang Kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no? Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Sakaling idaos sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial, naniniwala ang impeachment prosecutors na walang magiging problema. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate, what you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting impeachment court judges. Kapag napatunayan ng Senate Impeachment Court na nagkasala ang bise, maaalis siya sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Paano naman kung bigla siya magbitiw habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument, siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hihigpitan ng PNP ang pagpapatupad ng mga checkpoint operation sa pag-umpisa ng pangangampanya para sa election 2025 bukas. Lalo ring tututukan ang mahigit 400 areas of concern. Mula sa San Juan City, nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, sa pagsisimula ng campaign period para sa mga national candidate bukas ay asahan na raw ang mas mahigpit na pagpapatupad ng PNP ng mga checkpoint operations sa buong bansa. Inaasahan na may mga maaabala, Mel, kaya ngayon pa lang ay umaapila na ang PNP ng pag-unawa. Handang-handa na raw ang PNP para sa simula ng campaign period para sa mga national candidate bukas. Ngayong araw ay nag-meeting ang matataas na opisyal ng PNP at mga field commander para tsakin na plansyado na ang lahat. Kabilang sa mga paiigtingin ang mga checkpoint operations sa buong bansa.
We don't want to delay longer than necessary po yung mga supporters at mga kandidato po na dadaan po sa ating mga checkpoints. But we also would like to appeal to them na respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints. Para sa seguridad ng lahat. Tama lang yan. Mas lalong tututukan ng 403 areas of concern para mapigilan ang mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon. Of course, doon po sa mga areas na napasa ilalim po sa yellow, orange, and red po, definitely po we will increase our deployments there, particularly doon sa mga tinatawag po natin na mga high-risk areas. Tuloy-tuloy din ang kampanya laban sa loose firearms at private armed groups o yung tinatawag na PAGs. Sa Nueva Ecija, ang leader mismo ng nag-iisang private armed group sa Central Luzon at ilan niyang tauhan na nagsuko ng kanilang mga baril. Wala silang mga kinakaharap na warrant of arrest, kaya hindi isinailalim sa police custody. Pero patuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga sa kanila, kasama ng pagsasailalim sa forensic examination ng kanilang mga baril para malaman kung nagamit ba sa krimen. Hopefully po, ay bago po dumating itong March 31, yung other 2 active private armed groups in Region 7 and Region 9, plus yung 5 po na potential armed groups will have a significant development. Sa paglalatag ng checkpoint gaya ng nandito sa boundary ng Maynila at San Juan, Mel, ay kailangan ding may takdang oras na sundin dahil iniwasan dito na lumikha ng traffic, lalo na sa mga pangunahing kalsada. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang January 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. At nakatutok si Ivan Mayrina. Sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia para sa May 2025 elections, lumabas na 14 ang may statistical chance na manalo kung ang eleksyon ay dinaosong panahong ginawa ang survey. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, incumbent Senators Pia Cayetano, Bong Revilla at Amy Marcos, dating Senador Ping Lacson, TV host na si Willie Revillame, Senador Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao, Congresswoman Camille Villar at Senador Lito Lapid. Ang Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ay ginawa noong January 18 to 25. 2,400 adults, edad 18 pataas mula sa buong bansa ang respondents ng survey. At meron itong plus-minus 2% na error margin sa 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Problemado na nga sa bayarin sa ospital na biktima pa ng umano'y scam ang ilang pasyente. Sa ngayon, may mga kaparehong kaso ng iniimbestigahan ng PNP na hinala nila'y may kasabwat na staff sa ospital, kaya madaling nakakakuha ng detalye ng bibiktimahin. Nakatutok si Maki Pulido. Sa pag-asang makakamenos sa bill sa ospital, napaniwala sa isa pala umanong scam ang 37 anyos na babae nang patulan ng text ng nagpakilalang staff daw ng kanilang doktor. Kwento ng biktima, sinabihan sila nitong makakakuha ng discount sa professional fee kung magdedeposito raw sa binigay na account number. Kilalang-kilala po kasi nila yung doktor po, kung ano po yung doktor po, kaya naniwala po kami na makaka-discount po kami. Sa huli, natangay ng suspect ang nasa 100,000 pesos na ibinayad ng biktima. Halos ganito rin ang modus nang matangayan ng 70,000 pesos si Ken, hindi niya tunay na pangalan. Napaniwala rin daw siya dahil nakapangalan ng account sa kanyang doktor. Pinaniwala rin daw siya ng suspect na may kakausap sa kanyang sekretary ng doktor para sabihan na magiging payment terms sa iba pang bayarin sa ospital, pero wala raw dumating. Tsaka na namin na-realize na we got scam. Nung pumunta kami sa nurse station, tumawag kami sa billing department. Sabi nila wala kaming ganung tao. Then wala ring manager's office kasi lahat ng transaction kailangan sa billing. Sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, ang ganitong pambibiktima sa mga pasyente ng mga ospital, matagal na raw nilang problema. Totoong nangyayari yan. Biglang halimbawa pumapasok sa room, sasabihin nila, kami na po ang sined nung kukunin ko na po ang bayad nyo at ako na po mag-aayos. Kulang sa detalye pero sabi ng PNP may 19 na kaso silang iniimbestigahan sa ngayon.
Duda ng PNP, may mga kasabwat na staff ng ospital dahil alam ng mga scammer ang mga personal na detalye ng mga pasyente at kaanak ng mga ito. How come nakakuha po sila ng mga numero po ng mga kaanak po ng mga biktima? Hindi naman basta-basta ibinibigay yan. Alam po natin ang mga criminal po would always find ways. Siguro minsan gano'n, ano? Pero usually naman ang ating mga ganyan ay siyempre lahat naman mga staff ng hospital usually ay ina-screen yan. Aminado ang PHAPI sa dami ng mga taong labas-masok ng ospital, malaking hamon ng paghigpit sa seguridad. Pero paalala nila, sa kahera lang daw dapat ng ospital magbayad para sa kahit anong serbisyo. They should only entertain, especially yung payment, doon po sa kahera ng hospital. And then we usually do not send people para sa payment. Hinimok din ng PHAPI ang mga ospital na mag-install ng mga CCTV, hindi lang para mag-record, kundi para ma-monitor ang mga ganap sa loob ng ospital. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pasintabi po sa inyong lahat, maselan po ang paksang ito. Itinampok natin noong nakaraang taon ang isang lalaki na nagpaturok ng petroleum jelly sa maselang bahagi ng kanyang katawan para raw madagdagan ang kanyang pagkalalaki. Atin po siyang napaoperahan pero muli po siyang nakakaranas ngayon ng problema at muling lumapit sa GMA Kapuso Foundation. Noong nakaraang taon, itinampok natin ang kwento ng isang lalaking ikinubli natin sa pangalang Dante na nagpaturok ng petroleum jelly sa kanyang ari noong 2007. Ginawa raw niya ito sa kagustuhang madagdagan ang kanyang pagkalalaki. Pero sa halip ay pasakit ang idinulot nito matapos maimpeksyon. Taong 2024, sumailalim siya sa 2 operasyon matapos lumapit sa GMA Kapuso Foundation. Bumuti ang kanyang kondisyon at muling nakabalik sa trabaho bilang construction worker para matustusan ang pag-aaral ng anak. Dahil sa anak ko, pinipili ko magtrabaho kasi walang pang-alawas, ma'am. Ang hirap ng buhay namin mag-ama, ma'am. Hindi katulad yung dati na parang wala na akong gana mabuhay. Pero kamakailan, may naramdaman muli siyang sakit sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Parang ma'am, may nararamdaman ko na mayroon pang natira sa ibang part, ma'am. Masakit, ma'am. Na mainit na kumikirot, ma'am. Meron hong mga naglalagay din ng mga petroleum jelly at saka kung ano pa hong mga ini-injection. Hindi ho nararapat yun dahil mas makakasama sa inyong ari. Si Dante, muling kumakatok sa inyong puso. Sana po matulungan niyo po ako ulit na matanggal lahat ng aking nararamdaman. Sa mga nais tumulong kay Dante, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lodier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest showbiz happenings walang iba kundi ang gumaganap na Olga sa Kapuso Afternoon Family Series na Forever Young, si Patricia Tumulat. Pat. Thank you, Miss Vicky. At good evening mga kapuso. Doble-doble ang saya at kilig ng fans nang mag-perform on stage ang kanilang favorite Kapuso stars mula sa iba't ibang shows sa Kapuso Chill Fest last weekend. Meron ding patis ang ating mga bida sa mga abangan sa kanilang series. Makitsika kay Lars Santiago. Dama ang excitement at kilig sa hiyawan at tilian ng mga tao nang makita nila ang mga paborito nilang Kapuso stars sa idinaos na Chill Fest sa isang malaking mall sa Quezon City. Tilian ng lahat nang lumabas ang bida ng lolong bayani ng bayan na si Ruru Madrid. Kinakiligan din ang performances ng iba pang cast na sina Rochelle Pangilinan, Alma Concepcion, Mikoy Morales at Paul Salas. Excited si Ruru sa lalo pang gumagandang takbo ng kwento ng lolong bayani ng bayan.
sa pagdating ng mga rebeldeng Atubao. Oras na ng paniningil ng mga rebelding Atubao. Nabangan po natin kung paano po sila maglalaban-laban. This week, mapupuno po ito ng aksyon. Kilig overload din ang hatid ng duet ni na may Ilonggo Girl lead stars Jillian Ward at Michael Sager. May surprise pa para kina Jillian at Michael na birthday cake dahil pareho silang February birthday celebrant. 1, 2, 3! Happy birthday! Supportive din kina Jill at Michael ang co-stars nilang sina Yasser Marta at Vince Maristela. Ayon kay Jillian, masalimuot pero kaabang-abang ang mga twist sa kwento ng May Ilonggo Girl ngayong alam na ni Francis ang karakter ni Michael, ang tungkol kay Venice, isa sa mga karakter ni Jillian, at kay James na ginagampanan naman ni Yasser. Nahuli ni Francis si Venice, so maghihiwalay ba sila? Aawayin ba ni Venice si Tata? Hindi rin nagpahuli sa mall show ang halos kumpletong cast ng Maka sa pangunguna ni Zephanie. Patuloy namang makaka-relate ang mga estudyante at kabataan sa kapanapanabik na pinagdadaanan ng mga bida sa istoryang pangkabataan ng Maka. Meron tayong mararanasan na hindi natin naranasan nung season 1. Okay? For sure. Hindi kasi hirap mag-spoiler. Siguro malalaman niyo sa mga susunod na araw, guys. Pero ito, actually excited tayo dito kasi syempre hindi nga natin na-experience. Pero ito yung experience na usual na inaabangan mo as a student, as a high school student. Lor Santiago, updated sa showbiz happening.